May bago na namang mainit na balita dito sa mundo ng cryptocurrency. Ayon po sa isang kilalang pangalan sa industriya, siya po si Ginoong Mike Novogratz na CEO ng Galaxy Digital ay may matinding prediction na posibleng magbago ng ihip ng hangin sa crypto market. Ang sabi niya ay posibleng maunahan daw ni Ethereum si Bitcoin sa loob ng susunod na 3 hanggang 6 na buwan. Ayan, 3 to 6 months. Oo, tama po ang narinig ninyo mga ka-crypto. Si Ethereum, na kilala sa pagiging pangalawa sa market cap, ay posible daw lumipad pataas at iwanan si Bitcoin na siyang hari ng crypto ngayon. Pero bakit nga ba ito sinasabi ni Ginoong Mike Novogratz? Ano ba ang nangyayari sa institutional interest? At ano ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan, ayon po kay Ginoong Mike Novogratz, isa sa mga tinitingalang crypto billionaire at saka CEO ng Galaxy Digital, ay may dalawang malalaking dahilan kung bakit naniniwala siyang mangunguna itong si Ethereum. Una ay ang tumataas na institutional interest o yung pagpasok ng malalaking kumpanya at investors kay Ethereum. Pangalawa ay ang limitadong supply ni Ethereum. Dito sa mundo ng cryptocurrency, kapag maraming demand pero kaunti lamang ang supply, ay tumataas po ang presyo. Ganito po ang nangyayari po ngayon kay Ethereum. Habang dumarami ang gustong pumasok, kapos naman ang supply. Kaya natural lamang po na pwedeng tumaas ang kanyang value. Ngayon ay ano naman po ang ibig sabihin ng institutional interest at bakit po ito mahalaga kay Ethereum? Ayan, kapag sinabing institutional interest, ito po ang pagkilos ng mga malalaking kumpanya, hedge funds, at financial institutions na pumapasok or nag-i-invest sa isang asset. Sa kasong ito ay si Ethereum. Ayon po sa mga ulat, maraming kumpanya ngayon ang mas pinipiling mag-invest kay Ethereum kaysa kay Bitcoin. Ayon mismo kay Ginoong Novogratz, ito raw ay isang strategic shift na hindi po basta-basta. Dati ay puro Bitcoin ang binibili ng mga kumpanyang tulad ng MicroStrategy. Pero ngayon, may mga publicly listed companies na bumubuo na po sila ng kanilang Ethereum holdings na para bang si Itna ang bagong digital gold sa paningin ng mga malalaking players. Ngayon ay paano naman po makakaapekto ito sa presyo ni Ethereum? Ayan, kung totoo po ang prediction ni Ginoong Novogratz, tuloy-tuloy ang pagpasok ng malalaking kapital kay Ethereum, posibleng magkaroon po tayo ng price breakout. Base po sa kasaysayan, noong panahon po ng DeFi boom, halos nahabol ni Ethereum si Bitcoin sa performance. Ngayon ay pareho po ulit ang senaryo. Maraming demand, mababang supply, at napakalaking institutional interest. Kung magpapatuloy po ito, may posibilidad na umabot ang presyo ni Ethereum sa $4,000 or baka higit pa sa mga susunod na buwan. At ngayon, ang sunod po nating katanungan ay may epekto ba ito sa overall crypto market? Ang kasagutan sa katanungan na ito ay oo. Malaki po ang magiging epekto nito. Kapag si Ethereum ay biglang pumutok pataas, marami sa mga altcoins na konektado sa Ethereum ecosystem tulad po ng Arbitrum, Optimism, Polygon at iba pa ay maaring tumaas din.
Ito ay tinatawag na market rotation, kung saan ang focus ng mga investors ay lumipat mula kay Bitcoin papunta sa ibang malalakas na crypto tulad ni Ethereum. At kapag nakita po ng general market na mas maganda ang galaw ni Ethereum, marami pong traders ang susunod sa trend at bibitaw muna kay Bitcoin. At ang epekto po nito ay baka pansamantalang humina si Bitcoin habang tumataas naman si Ethereum. Ngayon ay ano po ang posibleng risk o panganib sa prediction na ito? Bagamat malakas po ang confidence nitong si Ginoong Novogratz, hindi pa rin po ito garantiya. May mga bagay pa rin na pwede pong makasira sa momentum ni Ethereum tulad po ng pagbagsak ng global markets, negative regulation laban kay Ethereum, at pagtaas ng gas fees na pwede pong makadisrupt sa activity ng mga users. Kaya't mahalaga pa rin ang pag-iingat at risk management, lalo na kung plano mong sumabay sa galaw ni Ethereum. At ayan, para po sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast na sumusubaybay sa crypto market, ito ay isang malaking oportunidad. Kung totoo ang prediction ni Ginoong Novogratz dito, ang early positioning kay Ethereum ay pwedeng magbigay ng malaking kita. Marami pong Pinoy ang nakahold ng Ethereum o mga tokens sa Ethereum ecosystem. Kaya kung tumaas nga ang presyo ni Ethereum, posibleng madagdagan ang kita ng maraming retail investors. Bukod dito, kung mas maraming institutional interest ang pumasok, magiging mas stable po si Ethereum at magiging mas kaakit-akit ito bilang long-term investment. At bilang panghuli, ang pananaw ko po rito ay dapat po nating pakinggan itong si Ginoong Mike Novogratz. Pero wag po nating gawing batayan ang lahat ng ating galaw sa market base lang sa iisang opinyon. Totoo po na malaki ang posibilidad na ma-outperform ni Ethereum. Ayan, ma-outperform ni Ethereum itong si Bitcoin, lalo na napakaganda ng fundamentals nito. Pero hindi rin natin dapat isantabi si Bitcoin dahil ito pa rin ang benchmark ng buong crypto market. Mas maganda kung pag-aralan po natin ang trend, bantayan natin ang institutional moves at gamitin ang balita tulad nito bilang gabay at hindi bilang utos. At tandaan po natin, ang tunay na investor ay hindi po basta-basta sumasabay sa hype. Pinag-iisipan, sinusuri at pinaplano ang bawat galaw. Ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.